mga Pilipino, subok na survivor dahil na rin sa ating sense of humor. Hindi bangat kahit nahaharap sa mga sakuna at kalamidad, nakakahanap pa rin tayo ng mga pwedeng pagtawanan, kahit pa ang ating mga sarili. Heto, may kakaibang mga paraan para lalo pa tayong patawanin. Isang araw nung buwan ng Enero, may kakaibang pangyayari. Sa gitna ng kalye ng Shoe Avenue sa Marikina, ang diretsyo ng lalaking ito kung saan naroon ang isang inflatable kiddie pool. Feeling ng lalaki, sasabak yata siya sa Olympics. Con todo swimming gear at nag-warm up pa. Ang mga tao sa paligid na intriga. Maya-maya lang, ang lalaki bigla na lang nag-dive sa kanyang pool. Na para bang pagkalalim-lalim ng nilalangoy niya. Nag-freestyle, nag-backstroke, meron pang butterfly stroke. Ang mga tao sa paligid, hagalpakan sa tawa. Pero hindi pa dyan natapos ang eksena. Ang swimmer, animoy, biglang pinulikat o nag-cramps. At huwag ka, may nag-rescue sa kanya. Napanood na ng mahigit 200,000 tao sa YouTube at sa iba't ibang social networking site. Hinanap namin ang mga tao sa likod ng videong yon. Ang gumanap na swimmer na si Maui, isa palang dancer choreographer. At ang kanyang rescuer kuno, si Miko, na isa namang recording artist. Papasok ba to sa katabi mo? Ang videong ginawa nila, hindi lang daw trip-trip lang. Nag-start siya na sa workshops namin. And it requires na kailangan talaga kung ano yung moment ng puso mo, ilabas mo. Short story siya na nilagay namin sa kalsada pero wala kaming audience na nakikita. Pero yung audience nakikita kami. Parang ganon. So parang mundo sa loob ng isa pang mundo. Parang ganon. Bukod sa video nilang nagsiswimming sa kalye, meron din silang video na Plants versus Zombies. At tigdas. Ngating tigdas sarap kamuti. Hilig daw talaga nila ang paggawa ng mga nakakatawang video sa pagbabakasakaling may makadiscover daw sa kanila. Kita mo si Yun? Nitong Huwebes, naabutan naming nagbe-brainstorming sina Maui at Miko para sa isa na namang comedy act. Nakangiti ka pa rin! Hindi pwedeng wala yan kasi naguguluhan kami. Kasi parang from pag ganito, tatry namin ng live. Pag may parang mali, so balik kami dito, sulat ulit. Nung pulido na ang kanilang plano, nag-practice muna ang dalawa para masigurong walang sasablay. Balik hindi! Ba't mo ko pinagpalit dito? Piyaw, 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 piyaw! Ang napili nilang location, ang mataong Plaza Miranda sa Quiapo. Pagkapwesto ng mga life-size standee ni na Marian Rivera at Ding Dong Dantes. Agad nang humirit si Miko. Ang eksena, pang teledrama. Sinama mo ba yung aso? Sa simula pa lang, takaw atensyon na agad si Miko.
At nung naging maaksyon na ang eksena sa pagitan ni Miko at Dingdong, umentra na si Maui alias security guard para awatin ang dalawa. Hindi naman magkamayaw sa kakatawa ang mga usisero at usisera. Huwag kayong makigulo dito! Ito na! Ah! Ito na gulo sa amin eh! Sir, tumahimik kayo, sir! Ano? Ah! Marian! Marian! Ano yung ginawa mo? Nilasing mo siya yan! Okay na to. Sir, sir! Babaan niyo na po yan, sir! Babaan niyo yung mali! Hindi! Hindi na ako kailangan yan! Ano naman ginawa mo? Sir, bibilangin ang tatlo, sir! Babaan mo yan! Isa! Dalawa! Piyaw, 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 piyaw! Aray! Tayo, sir! Tayo! Yan! Mahal kita! Sir, tayo! Tayo! Mahal kita! Wala man daw talent fee ang dalawa sa kanilang ginagawa. Malaking bagay na raw sa kanila na makapaghatid ng saya. Wala, sinto-sinto yung tao. Ha? Baliw yung tao, baliw. Kakatawa. Bakit? Kaya gusto sa isang karton. Parang baliw. Sa panahon nga raw ngayon, hindi lang sa pelikula at telebisyon makakakita ng mga komedyante. Kahit in real life, meron ng mga komedyante na naghihintay lang madiskubre. Ang magbabarkadang sina IZ, Christian, Edison, Sheila at Mary Ann bumuo ng sarili nilang production outfit. Magsayaw na lang tayo. Umaasa silang sa pamamagitan nito, mapapansin daw ang talento nila sa pang-i-spoof o panggagaya. Una na nilang na-produce ang versyon nila ng Temptation Island na pinamagatan nilang Temptation Forest. Sa talahiban lang daw kasi, sa likod ng kanilang bahay sa Malabon, shoot ang kanilang pelikula. Ang kanilang mini-movie naka-upload na sa mga video sharing site. Thank you. Dahil kapos sa budget, nag-iikot sila sa kanilang barangay para magsulisit ng pambili ng costumes at pang-edit ng kanilang video. Thank you. Naku, major sponsor ka ba eh. Tingin mo Kaya bago pa man daw maipalabas ang kanilang pelikula sa internet, marami nang nag-aabang. Okay naman po sa amin kahit papagod po kami lahat. Kasi yung mga naghihintay po ng video namin, kahit yung sa halakhak po nila, yung mga tawanan po nila, parang katumbas na po yun ng ng maraming bagay na ibabalik po sa amin. Kahapon lang, nag-shoot na sila ng kanilang pangalawang gaya-gaya movie. At dahil malapit na ang Halloween, ang napili nilang spoof ang suspense moving Wrong Turn na pinamagatan nilang Wrong Way. Dali lang, sasalita muna. Gamit ang cellphone camera, todo acting sila. Mas babatukan mo ako dyan, ha? Hindi, tama lang. Ako sa bunutan na malakas. Tama lang. Malakas! Pambungad na eksena pa lang, hinahabol na agad ng killer ang kanyang mga biktima. Walang talbos. Ako sisigaw si Rihanna. I will be winner! Matapos kuhanan ng kanilang mga eksena, sila rin mismo ang nag-edit nito. At kagabi lang, ginanap agad ang premiere night ng kanilang obra. At sa special screening, syempre, invited ang buong barangay.
masasabi ng mga nakapanood sa wrong way? Teka lang, number one. Maganda eh. Maganda, kaya lang medyo nakakatakot din. Maraming salamat po. Tuwang-tuwa po kami. Ang lakas mga celebrity. Nakaka-artista po. Oh my God! Noong 2009, lumabas sa isang pag-aaral ng Happy Planet Index na kabilang tayong mga Pilipino sa mga pinakamasayahing tao sa buong mundo. Pilipinas lang ang tanging bansa mula sa Asia na napabilang sa top 20. Lahat ng bagay kasi nahahanapan natin ng katatawanan. Tayo ang mga real-life comedian. Pagkatapos turuang pumorma ng 19 anyos na si Alexis, ang mga estudyante niyang nangangarap maging pageant winners, siya naman ang nagtatransform sa pagiging look-alike ni Mr. Bean. Di umano, marami raw ang nakapansin sa malaking pagkakahawig niya sa comedy actor na si Rowan Atkinson na mas kilala ng lahat bilang si Mr. Bean. Kasi masyado akong pabiro, masyado akong masayahin. Lahat ng mga boses ng parang ginagaya ko si Mr. Bean. At para complete package ang panggagaya niya rito, may karay-karay rin siyang palagi nating naririnig. Tawanan lang daw ang ating mga problema. Sa dami nga naman ang suliranin natin. Mukhang na-master na rin natin hindi lang ang pagtawa, kundi pati ang pagpapatawa.